Palakpakan natin si Lord minsan pa, mga kapatid. I request na ilabas na po natin ang ating mga Biblia. Join me once again sa series of study po natin in the book of John. Sa 1 John pa rin po tayo, pero kabanatang 4, magsisimulang atin pong pagbasa sa talatang 17 hanggang 21. 1 John 4 verses 17 to 21. Paunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog. Kung nandun na po kayo, pangunahan ko po. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. Share ko po sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko po na maturing love. Halo po ito sa ating binasang teksto at ito po ay seemingly repetition ng mga pagtuturo ni Apostle John about love, especially Christian love, pag-ibig ng mga mananampalataya. Last Sunday, na-share ko po sa inyo ang topic na pinamagatan ko na Christian love. Pero ngayon, it's about the maturing love ng mga mananampalataya. Alam nating lahat, mga kapatid, na everything in this world na may buhay ay merong paglago, pagmamature, pag-grow. Ang mga babies, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga insekto, ang mga pananim, halaman ay suppose na lumalago, nag-grow, nagmamature, and a lot more in this world ay mayroong nararapat na paglago, pagmamature, pag-grow. So sa ating passage na binasa, may mas malalim na topic na dinidiscuss si Apostle John. It's not just about the love of the believers, Christian love, but the love of the believers sa Ama, sa Diyos Ama. A Christian's love for our Heavenly Father. So, sa passage na binasa natin, sinasabi ni Apostle John na malibang may pag-ibig na totoo, sincero, ang tao sa Diyos, hindi niya magagawang ibigin ang kanyang kapwa o ang mga kapatid. Kung meron mang tao na may kakayanang umibig sa kapwa, anuman ang dala niyang pananampalataya, I would say, yan ay idolatry kung wala siyang pag-ibig sa Ama. A person may have love for his neighbor, for anybody else. Pero kung wala siyang pag-ibig sa Diyos, hindi bungay ng pag-ibig sa Diyos, that is idolatry. Pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Pag-ibig na inuukol sa tao o kanino man o saan man, pero pag-ibig na hindi nanggagaling sa kanyang pag-ibig sa Ama, sa Diyos Ama. So, ang mga Kristiyano, gaya po natin mga kapatid, ay tinagubilinan ng Panginoon in His Word na tayo po ay dapat na lumago sa biyaya ng Diyos,
sa kaalaman sa Diyos, sa kaalaman sa kanyang mga salita, panuntunan, katotohanan, sa kanyang mga plano sa ating buhay at sa maraming bagay in this world. Pero tayo din ay inaasahan, nilalayo ng Diyos, plano ng Diyos na lumago din naman sa atin pong pag-ibig sa ating Ama na nasa langit. So ito ay supposedly dapat na response, tugon, sagot ng mga mananampalataya sa Ama na unang umibig sa Kanya o sa atin, sa bawat isa sa atin. Isang response ng pagmamahal, tunay na pag-ibig sa Diyos. Sa Diyos na pinagmulan ng unang pag-ibig na meron tayo, and that is our Heavenly Father. So the question na gusto ko pong i-raise about isa sa atin today, sagutin po ng ating passage, is this: what are the two evidences of a maturing love for our Heavenly Father? Ano ba yung dalawa na marka o ebidensya ng isang lumalago, nag-grow, nagmamature na pag-ibig sa Diyos Ama, sa ating Panginoon? Ang una ay confidence. Napili ko po itong word na to dahil unang-una, nasa passage na po natin. Gusto ko sana ang gamitin dito ay boldness. Pero since ito po ay nasa ating passage, in-highlight ko na po, kaya pinili po natin na ito ang atin pong i-discuss sa umagang ito. Because sa ating passage, verse 17 to 19, basahin ko po sa English din naman. This is how love is made complete among us so that we will have confidence. Pakisabi nga po natin, confidence. On the day of judgment, in this world we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. So, that word, mga kapatid, confidence, ay sobrang mahalaga sa buhay ng mga nagpo-profess ng faith sa Diyos. Dahil ito ay marka o ebidensya ng pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos. Tunay na pag-ibig sa Diyos. Manapa ay lumalago, nag-grow, nagmamature na pag-ibig sa Diyos. Confidence. Ang boldness ay nangangahulugan din ng confidence. Pero to define confidence, ang confidence ay isang sincero, isang intimate at isang tunay na pagmamahal sa Diyos. Isang commitment sa Diyos. Isang lumalago na pag-ibig sa Diyos. Di ba tayo, may mga relationship tayo sa magulang, sa anak, sa kapatiran, sa ibang tao. At masasabi natin na tayo ay may confidence sa Kanya kung may intimate na relationship tayo sa kanila. At kung tayo ay merong nag-grow na pag-ibig o relationship sa Kanya. So the possibility of Christians living in fear and torment, judgment, is caused by not growing in the love of God. Maari, mga kapatid, ng isang Kristiyano, kahit siya ay nanampalataya na sa Panginoon, pero wala pa rin siyang confidence. At ito ay maia-attribute kadalasan sa kawalan, hindi ng pag-ibig, kundi ng paglago ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga may mga Christians na may takot, nato-torment ng takot, may pangamba, may worries na hindi nawawala, nagpapatuloy, seemingly sa kanya ay nagpapahirap, nagbibigay ng kabigatan. Aside from a lot of worries, fear na pwede niyang katakutan in life, the ultimate na fear na pwede
na magkaroon isang Kristiyanong nanampalataya kay Lord ay ang takot sa kahatulan ng Diyos. Takot na siya ay all of a sudden, after a while ng kanyang buhay, mapupunta pa rin siya sa impyerno. Ang mga Armenians ay may ganyan na kalagayan, karamihan po sa kanila. Dahil naniniwala sila na ang kaligtasan ay nawawala. And that results to fear of judgment, of God's judgment. Kaya dito pa lang, nararanasan na nila ang torment, ang takot ng pagkahiwalay sa Diyos. Manapa ay ang pagpunta sa langit kapag sila ay nag-backslide, sila ay nagkasala, napahiwalay sa biyaya ng Panginoon. So, ang Kristiyano, mga kapatid, na nakakaranas ng paglago sa kanyang pag-ibig sa Diyos ay may confidence. Mayroong boldness before God. Meron siyang kapayapaan with God. Meron siyang intimate na relationship with God. Kaya, ang pagkakaroon ng confidence, mga kapatid, ay pagkakaroon ng mataas na paggalang, pagrespeto, pagkilala sa Diyos. Gaya ng isang anak na may paggalang, may pagmamahal sa kanyang ama dahil nire-respeto niya ang kanyang ama, dahil ang kanyang ama nagmamahal sa kanya. Same is true with us. Kaya tayo nagmamahal sa ating ama sa laman dahil hindi sila malupit, dahil hindi sila masyadong hindi sila judgmental, hindi sila cruel sa atin. That is why we respect them. At yan ay ebidensya ng ating pagmamahal sa Kanya. Same is true with God. Ang mga mananampalataya ay supposedly merong reverential fear sa Diyos. Hindi natatakot na isang araw ang Diyos, ikaw ay isusumpa sa buhay mong ito. Most of all, pag namatay ka, ibubulid ka sa impyerno. Are you with me? Ganyan ba tayo, mga kapatid, sa ating Diyos, sa ating Diyos Ama, na tinitignan natin siya as our loving God, hindi kagaya ng isang hukom na nakakatakot talaga, na pagka nagbigay ng judgment, maaaring hindi papabor sa iyo. So ang ating Diyos, since nangako po siya ng kapatawaran at kaligtasan ng ating kaluluwa, sa sino mang sa Kanya isasampalataya, ay hindi magiging kagaya ng isang hukom, literal na hukom, isang hukom na worldly, na bagamat humahatol ng makatotohanan at nararapat, pero it can be destructive, deteriorating sa kanyang hahatulan dahil pwedeng mabilanggo ng ilang mga taon, mahabang panahon, habang buhay, o masilya elektrika, malethal injection, i-require ang kanyang buhay bilang kabayan ng kanyang kasalanan. But our God ay hindi natin pwedeng tignan at kakitaan ng ganito po na klase ng paghatol dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Siya ay umiibig ng lubos at tapat sa kanyang mga anak. Ang Greek word ng fear ay phobia. Adapted ito ng ating dictionary, English dictionary. You can see it there. That word phobia, a Greek word for fear. And ang mga psychological books ay marami pong kapahayagan o kwento about fear, about phobia. Ang acrophobia ay fear of height. Ang hydrophobia ay fear of water. At ang crisis phobia, pakisabi nga po natin, crisis phobia, ay fear of judgment. Fear of judgment. Gusto ko sanang palitan niyang crisis phobia ay ang fear of judgment ng fear of gasoline. Diba? Yan ang crisis ngayon. Fear of prices na nagtaasan. Di po ba? Pero ang mga ito, mga kapatid, ay
ay katotohanan na atin pong nauunawaan from the Scripture, nararanasan sa ating mga buhay, and maharing magkakaiba na lang tayo o ang maraming tao ng pag-approach, pagtanggap, most of all, kung paano nila ito hinahandle. Some would victoriously handle this many kinds of fear. And to Christians such as you and me, sa mga kausap ni Apostle dyan sa ating passage, ay ang fear of judgment. In Greek ay chrysisphobia. So, I for one, mga kapatid, ay nakaranas in the past ng uncertainty kung talaga bang ako ay ligtas, kung ako ba'y sa langit mapupunta pag namatay. And there were times na kapag tayo'y nagkasala, parang tayo ay hindi lang sinusurot ng konsensya, kundi parang ina-accuse ng dyablo. And we ourselves at times ay parang ramdam natin o parang gusto nating paniwalaan. Some ay naniniwala pa nga na sa impyerno siya mapupunta, hahatulan ng Diyos, hindi tiyak ang kaligtasan at maaring mawala ang kaligtasan. Chrysisphobia, fear of judgment. So, kung meron sa atin, mga kapatid, ang may ganitong kalagayan, iba't iba na klase ng takot, ang takot sa rejection, takot sa persecution, takot sa pagkalugi, takot sa kawalan, kahirapan, takot sa disapproval, and a lot more na klase ng fear ay pwedeng maranasan isang Kristiyano. Even so, ang fear of judgment. Pero hindi na ito nararapat dahil ang mga mananampalataya ng Panginoon, tunay na nanampalataya kay Kristo, naglagang ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, ay hindi na dapat na magkaroon ng takot sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Our past at times ay, it seems to us, haunting. Ang ating mga nakaraan, nagdaan, nakaranasan, sometimes nagbabalik palagi, nananauli yung kasariwaan ng mga karanasang ito. Minsan nagbigay sa atin, somehow, kung hindi man ng kaligayahan, kalungkutan, kabiguan. Pagkukulang, especially nagawa natin in the past na bumabalik at pag naalala natin, hindi lang tayo nalulungkot, kundi nagigilty. At it seems to us parang hindi pa tayo pinapatawad ng Panginoon. Pero pinagsisihan na, ikinumpisal na, tinalikdan na, and yet, meron tayong fear of our past. Fear of the present na parang tayo ay hindi pa napatawad, hindi pa confident sa Diyos, walang katiyakan ng kaligtasan, even so sa future na pwedeng mangyari, fear of what will happen sa mga susunod na araw at panahon o buwan o taon sa ating buhay. Marami tayong pwede maging takot sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Pero, mga kapatid, ang Kristiyano nakaranas ng pag-ibig sa Diyos, na kapag nagkaroon ng pag-ibig sa Ama, ay merong mararanasang paglago, marapat na paglago sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Meaning, importante na ang tao magkaroon ng pag-ibig sa Ama, sa Diyos. Pero that love na meron ka, tayo, ay dapat na nag-grow, nagmamature, lumalago. Ito ay dapat na nakukumpleto. Ito ay dapat na nagiging perfect day after day ng atin pong buhay sa biyaya ng Panginoon. So, fear ay hindi dapat na ma-entertain, maging kaisipan natin at damdamin, manapa ay maging bunga ng ating attitude in this life, kahit na nampalatayan na tayo sa ating Panginoon. Kasi, ang sabi niyang John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ang linaw po na sinabing, sino man ang nakikinig ng salita ng Diyos,
lalo na nagsasabuhay, tumutupad, gumaganap, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Siya ay may buhay na walang hanggan. Judgment ay hindi na usapin sa hinaharap, kundi ito, ang judgment ay things of the past na lang. Nung tayo hindi pa nakakakilala, nung tayo ay makasalanan pa, of course, nakaamba ang judgment para sa sino mang hindi nananampalataya, wala pa kay Kristo. Pero sa mga taong na kay Kristo na, hindi lang nakikinig, kundi tumatalima sa kanyang kalooban, siya ay may buhay na walang hanggan. Siya ay lumipat na from death to life, from darkness to light. Sabi mo sa katabi mo, yan ang kalagayan mo ngayon. Ligtas ka, may buhay na walang hanggan ka, kasi nanampalataya ka sa ating Panginoon. Ang sabi pa, mga kapatid, ng ilang mga kapahayagan about our passage, about the scripture, na ang mga mananampalataya, ang kahatulan sa mga mananampalataya is not futuristic. Ibig sabihin, kung tayo po ay nanampalataya na talaga sa Panginoon, kung may tao na mananampalataya sa Panginoon, ang kahatulan sa kanyang buhay sa mga susunod na araw, buwan, taon, o ilalagi niya sa mundong ito ay wala ng paghatol. Ang paghatol sa kanyang buhay ay isa ng past. Ang kasalanan ng sino mang nanampalataya sa Panginoon Jesucristo ay hinatulan na ng Diyos. Pinawi na ng Diyos. Binayaran na ng Diyos. Nilinis na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na sa kasalanan. Wala nang kahatulan ang sino mang nanampalataya kay Kristo o na kay Kristo na. Inako na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng bawat isa po sa atin. Wala nang wala nang pangil, wala nang sima, wala nang tibo, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa mga kay Kristo na nanampalataya upang mabulid pa sa impyerno. So judgment is no longer a future for the people of God. Like you, like me. Kung tayo po ay tunay na sa Diyos na ay nanampalataya. Kasalanan na kahit na patuloy mong magawa from time to time because hindi tayo perfect. We have the tendency to commit sin, even intentionally pa nga eh. But that sin that we might commit, ay hindi na magagamit ng Diyos, hindi na gagamitin ng Diyos against us. Dahil yan ay binayaran na niya, inako na niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo sa katabi mo, absuelto ka na. Minsan, sa iba, ito ay pag-aabuso sa grasya ng Diyos. Kaya daw, hindi sila naniniwala sa paniniwala na once you are saved forever. Kasi i-abuse daw yan ng iba. Lalakas daw ang loob ng mga ganyan panampalataya, magkasala. I don't think so. Because people who really have the Spirit of God, believed in the Lord Jesus Christ, in God, ay hindi po naglulunoy sa kasalanan. Hindi masaya pag nag-commit ng kasalanan. Hindi deliberately most of the time na nagkakasala. At ang mga tunay na Kristiyanong may Spirit of God na napatay sa Panginoon ay tumatalikod sa kasalanan. Amen? There is no abuse of that grace of God, assurance of salvation sa mga tunay na nanampalataya at umiibig sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Romans 5:10, para hindi po tayo matakot sa judgment, sa torment, sa fear, magkaroon tayo ng confidence. Sabi po kasi ni Apostle Paul, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So kung nung tayo ay mga makasalanan pa, ipinahayag na ng Ama ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sinugo niya si Jesus Christ at inalay naman willingly, sacrificially ni Jesus ay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. How much more ngayon na tayo ay natubos na,
napatawad na, ginawa ng anak ng ating Panginoon. John 1:12, sabi, di ba? Yet to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ngayon pa kaya na tayo ay ginawa ng anak ng Diyos, tinubos na, binayaran na niya, inako niya ang ating mga kasalanan. Puspos na tayo, napuspos tayo ng Holy Spirit nung tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. So sabi po dito, how much more ngayon na tayo ay na-reconcile na, nakapanumbalik na tayo sa Diyos, nakapagbaliklub na tayo sa Diyos, ngayon pa ba tayo i-condemn, hahatulan ng ating Panginoon? Hindi na po. Tayo ay truly magkakaroon ng assurance and certainty sa ating kaligtasan, pagpunta sa langit, at ang buhay natin in this world, lalo ng buhay natin after this very life, ay magiging kagaya ng ating Panginoon, at yan ay mangyayari sa pamamagitan din naman ng buhay ng atin pong Panginoon. Another verse, 2 Timothy 1:7, it says there, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya, I believe, pwedeng makaramdam po tayo ng takot from time to time. Takot na mabulid pa tayo sa impyerno, aside from a lot of fear in this world, sa iba't ibang area ng ating buhay, sa mangyayari sa atin sa kasalukuyan, sa hinaharap. Minsan pangyayari na nga na noon pa, in the past pa, may fear pa rin tayo. Pero kailangan natin yan na salubungin, banggain ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon, kalooban ng ating Panginoon. Ginawa niya sa ating mga buhay na ang ibinigay niya sa atin is not spirit of fear. Ang takot ay sa dyablo. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. At hindi takot ang ibinigay ng Panginoon sa atin, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at karunungan, kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya importante na meron po tayong knowledge sa Panginoon. Lumalago tayo sa biyaya ng Panginoon. Lumalago po tayo sa kaalaman natin, sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Kasi marami pong passages in the Scripture na nagbibigay sa atin ng assurance. More so, confidence, para hindi po tayo matakot sa punishment, sa torment, sa judgment, not just in this life na meron tayo. More so, in the life to come. Dahil sa Romans 8, verse 35, tsaka 37 to 39, ito po nakasulat. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced, Paul said, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang ganda nito, mga kapatid, na balik-balikan, namnamin, bulay-bulayin, paniwalaan at panghawakan natin, lalo na sa mga panahong tayo nakakaranas ng takot, especially fear of judgment, o iba't ibang takot na seemingly nagto-torment sa atin from time to time in this life. Ano ba makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? Sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Trouble? Kahirapan ba? Pag-uusig ba? Kagutuman ba o kahirapan? Kahubaran? Panganib? Tabak? Sabi po ni Apostle Paul, no. In all these things we are what? More than conquerors. Mananagumpay. Ang mga yon ay napagtatagumpayan. Mapagtatagumpayan ng mga tunay na nampalataya, most of all, umiibig at merong lumalagong pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos, magiging mananagumpay. Mapagtatagumpayan ng mananampalataya ang mga seemingly mabibigat na mga karanasan na yon.
o influence na yon o power na yon meron sa mundong ito, at ang pinakamatindi ay ang spiritual forces of darkness, ay wala din na magagawa. Kasi sabi dyan, no, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, spirit na po yan, nor demons, si Satan po yan at ang kanyang mga cohorts na may kapangyarihan talaga na higit kaysa sa tao, neither the present nor the future nor any powers, sama na lahat ng power sa mundong ito, literal man, kita man, o invisible man, nakapangyarihan. Sabi po dyan, pakimove, Mr. May, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Palakpakan nga po natin ating Panginoon sa kanyang pangako at pagpapalang ito sa atin, nagpapakita na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Kaya kung may takot ka sa impyerno, pero nanampalataya ka na sa Panginoon, heartedly, wholeheartedly, faithfully, yan ay kailangang i-overcome mo at dapat lang na ang maging kapalit niyan ay confidence sa ating buhay. Pakisabi nga po natin, confidence or boldness. Ang pangalawa po na marka o ebidensya ng isang pag-ibig sa Diyos Ama na lumalago ay sincerity. Aside from confidence, sincerity ang pangalawa. If I may read sa English, sabi po ng verse 20 to 21, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Tagalogin po natin. Sino man daw ang nagkiklaim na siya'y umiibig sa Diyos, pero namumuhi, napopuot sa kanyang kapatid, hindi makapagpatawad, hindi nagkakaroon ng konsiderasyon, ng pag-unawa, ng pagtulong, ay sabi po dito, liar. Hindi siya nagsasabi ng totoo, hindi siya nagpapakatotoo, siya ay nagsisinungaling, siya ay hypocrite. Sabi niya dyan, sino man ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, neighbor, kapwa, sa sino man, sabi dyan, na hindi nila, na nakikita nila, hindi niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita. Kung yun daw, tao, kung hindi kayang ibigin, tao na nakikita, hindi magawang ibigin, patawarin, tulungan, ikonsidera, paano pa kaya ang Diyos na hindi nakikita? Paano pa kaya mamahalin ng isang tao, kikilalanin isang tao, ang Diyos na hindi nakikita kung ang kanyang kapwa, kapatid, ang kanyang neighbor ay hindi niya kayang mahalin bagamat sila ay nakikita. So, ito po mga kapatid ay isang utos, isang warning, manapay utos na nagsasabing anyone who loves God must also love their brother and sister. So ang pag-ibig sa Diyos ay importante para magawa nating ibigin ang ating kapwa. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi lamang pag-ibig na nandyan, stagnant, kundi pag-ibig na marapat na lumalago, nag-grow, nagmamature. So, ang warning sa ating passage na to, mga kapatid, is about pretending. About pretending, pagkukunwari. Naalala ko lang, may kanta di ba na ang title ay, ano ba yung title niyon? Sino ba dito yung may edad-edad? Alam siguro tong kanta na to. Parang nagtuturuan na. Kung sino medyo may edad-edad. The Great Pretender. Di ba? Yung kanta na yon. Huwag niyong pakanta sa akin kasi hindi ko alam. Sa medyo may edad ng konti sa akin, yan, pwede. The Great Pretender.
So ito ay pagkukunwari, di ba? Ayon sa song, siya ang great pretender. Nagkukunwari siyang masaya, pero hindi. Nagkukunwari siyang pinaniniwala niya kanyang sarili na nandyan pa yung loved one niya, pero wala na. Break na, o patay na, o committed na sa iba. At ninanamnam pa rin niya yung kaligayahan in the past, na at the moment, wala na eh. Nagpe-pretend na as if masaya pa rin, okay pa rin, pero that's hypocrisy. Alam niyo po, ang isa sa mga example na makikita natin the scripture about pretension, hypocrisy, na dahil sa takot, nagre-resulta sa pretension o hypocrisy. Fear and pretension ay magkasama, hindi maghiwalay, ito ay magkapatid, ito ay indispensable. Ang takot at ang pagkukunwari ay most of the time magkasama. Dahil sa buhay ni Adam and Eve, ginawa po nila ito. Di ba nung magkasala sila sa Diyos, sumuy sila sa kalooban ng Panginoon. Ano po ang kanilang ginawa? Di ba nagtago sila sa halamanan, hindi lang sila nag-cover up ng kanilang mga kasalanan, ng kanilang sarili sa halamanan, kundi tinakpan nila yung kanilang karumihan o kahubaran. Di ba? Nag-cover up sila. Nagkunwari. Dahil sa takot, nagawa nila magkunwari. Mag-pretend na okay sila. Di ba? Na-realize na lang ni Adan, dahil hinahanap sila ng Diyos, Adan, nasaan ka? Sabi niya, nandito po ako. Narinig ko po kasi ang boses niyo. Kaya ako po ay nagtago. Ayan, di ba? Meron po diyang takot. May takot si Adam and Eve. At nagkunwari sila as if okay lang. Lumayo sa Panginoon, nagtago sa Panginoon, nag-cover up, hindi lang ng buong katawan, kundi ng iba't ibang parte ng katawan nila sa halamanan. So, ito po mga kapatid ay tendency ng mga tao. Even so, believers of the Lord, nagmamahal sa Panginoon na baka magkaroon ng takot, ng kawalan ng confidence, at magkunwari as if okay lang siya. Kaya importante po na bantayan natin ating mga puso, especially towards our God, na manatili ang ating confidence na bunga ng ating pag-ibig sa Diyos, tunay na pag-ibig sa Diyos. At tayo ay mga Kristiyano, dahil may Diyos, may pag-ibig sa Diyos, hindi na natin kailangan magkunwari. We must be acting like, living like whoever we are, whatever we are, kung ano man ang meron tayo, sino man tayo, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating kakayanan, gaano man yan ka-limited o ka-significant, we don't need to pretend. To God, first and foremost, even so to other people around us. Sabi po dyan, mga kapatid, a believer who lacks confidence with God will also lack confidence with God's people. Just like, para magkaroon tayo, ang tao, ng pag-ibig sa kapwa, kaibig-ibig man o hindi, kailangan meron siyang pag-ibig sa Diyos. Muna. Same is true, mga kapatid. Para magawa nating ibigin ang ating kapwa, ang ating kapatid, kailangan natin ng pag-ibig sa Diyos. Most of all, pag-ibig na lumalago, nagmamature, nag-grow. Kaya kung may mga tao, even so Christians na walang confidence sa kapwa, hindi intimate ang relationship sa kapwa, kahit kapatiran, kahit kamiyembro ng pamilya, kahit magulang pa o anak o kamag-anak, kadugo, lack of confidence sa kanila ng isang tao, especially Christian, ay marka ng kawalan ng confidence sa Diyos. Yan po ang sabi ng ating passage. A believer who lacks confidence with God will also lack confidence with God's people. Somehow, we could gauge ourselves, mga kapatid, na kapag wala tayong confidence sa kapwa natin, sa kapatiran natin, sa sino man, sa kanino man,
tanda at marka yan ng kawalan din natin ng confidence. Una ay sa Diyos. Boldness sa Diyos. Mga kapatid, ang maturity ay importante po sa mga mananampalataya. Bagamat may mga mananampalatayang nagiging immature at times. Bakit? Kasi walang paglago, pagmamature sa kanyang pag-ibig sa Diyos. As I've said in my introduction, sa pasimula, maari na may pag-ibig ang mananampalataya, totoong pag-ibig, totoong pananampalataya sa Ama, ang isang Kristiyano. Pero the question is that love maturing? Is that love is being cultivated? Lumalalim, lumalawak, lumalago, nagmamature. If not, maaring walang confidence sa kapwa. At ang immaturity in this area ay seemingly attributed sa hindi paglago sa pag-ibig sa Diyos ng isang mananampalataya. Kaya, the tendency, hindi lang mag-pretend ang isang Kristiyano na may hindi lumalagong pag-ibig sa Diyos, kundi ang mag-impress ng kung ano ang inaakala niyang maganda sa paningin ng iba, sa pakiramdam ng iba, sa panaya ng iba, sa pananaw ng iba. Meron ng pwedeng maging pretension, pagpapanggap, o hypocrisy. A lot of people, even inside the church, ay maaring mangyari ang ganito o maging gawain ito na para masabing siya'y spiritual, meron siyang gagawin, may sasabihin, may magiging desisyon para isipin ng iba na siya ay maayos, okay ang kalagayan, spiritual, mature, hindi lang may tunay na pag-ibig, kundi lumalagong pag-ibig. Impression sa iba. Example, si Ananias and Sapphira. Sino po nakakakilala sa kanila? Di ba sila yung nagbenta rin ng kanilang property at kinumit nilang ibibigay sa Panginoon? But they hold back part of that proceed, of that sale. Karapatan ba nila? Sa property, talagang may karapatan sila kasi kanila yon. Pero we could see in that account, mga kapatid, na hinatulan sila ng Diyos ng kamatayan, itong dalawang ito. Not because they took some or part, malaki man o maliit na bahagi ng kanilang pinagbentahan. Sila ay hinatulan ng Diyos not because sila ay nangupit o kaya ay may kinuha na bahagi o kaya ay para sa Diyos na halaga o finances. Hinatulan sila ng Diyos because sila ay nagpretend na spiritual. And that falls to hypocrisy. Bakit? Kasi during that time, ang mga Kristiyano, para makatulong hindi lang sa gawain ng Panginoon sa templo, pangailangan ng mga workers ng Panginoon o ng mga mahihirap na kapatiran, pangangailangan ng iglesia, nagbebenta sila ng property. At yung napagbentahan, binibigay nila sa Panginoon, sa paanan ng mga apostol, ino-offer nila. Buo. Yan ang naging kalakaran po nila at that time. So, ang Ananias and Sapphira, nagbenta rin. Pero, di ba, they kept back part of the proceeds. Unlike yung ginagawa ng mga kapatiran, nakaugalian, na lahat ng napagbentahan, inaalay. Itong dalawang mag-asawa, nagpretend na as if spiritual din. Gaya nung iba, na pag nagbenta ng property, nagbigay, buo, lahat. What happened there is that they were judged by God. Instant, pinatay sila ng Panginoon. Because of pretension. Because of hypocrisy. Kaya ang problema nila, mga kapatid, ay hindi pangungupit,
Malimit po natin pangaral yan, di ba, sa offering. Pag hindi natin binigay yun sa Panginoon, yung 10%, 11%, ninanakawan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa pagbibigay, ang Diyos ay hindi nakatingin sa laki, kundi sa puso, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagbibigay ko ano ang nararapat, yung nire-require ng Diyos, proportionate, acceptable, by faith, binibigay nang nanggagaling sa pananampalataya sa puso. Kaya yung mga nagbibigay o tumutulong out of anonymity, siguro dapat mag-search ng puso kung talaga ba na ang atin pong daladala ay kung ay wag nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Ibig sabihin nun, hindi natin ipinagmamalaki, pinagyayabang ang ating kabutihan, ang ating naibigay, ang ating tulong, ang ating offering. Pero maganda rin kung makikita natin na nagbibigay tayo sa paraan ng anonymity, hindi tayo naglalagay ng price, hindi natin ipinapatotoo yung liwanag natin, kung ano talaga yung ating ginawa, binigay, itinulong, inihulog sa offering box. Let us be sure na wala tayong hypocrisy doon. Na as if parang ayaw nating ipaalam kasi nagpapaka-humble tayo. Pero saan ka? Ang bigay natin hindi naaayon, hindi nararapat, hindi acceptable, below 10%, or more than 10% nga, pero hindi yun yung proportionate na dapat mong ibigay sa Panginoon. So that's pretension. That is hypocrisy, I would say. So let's guard ourselves in this area, because pretending is one of the favorite activities of children, but it's not a mark of maturity in adults. Di ba mga bata, ang hilig na magkunya-kunyarian, bahay-bahayan, sino po sa atin yung ganyan no maliit? Nagnananay-nanayan, diba? Nagtatatay-tatayan, di ba? Tapos may mga laruang kaldero, tapos nagluluto pa kunyari. Tapos pakakainin mo pa yung anak mo, patididiin mo yung baby doll, diba? Nagkukunyari kang nanay. Di ba, mga boys naman, nagkukunyaring sundalo. Di ba? Nagdodoktor-doktoran, nagpipiloto-pilotohan. Di ba? Pagkukunyari, common po yan sa mga bata. Pero, sa mga matatanda, gaya natin, tingnan mo yung katabi mo, di ba? Ang pretension ay hindi marka ng maturity, ng paglago o ng growth sa mga adults. Gaya po natin. Diba? Kaya hindi na tayo dapat nagkukunwari. Wala tayong takot, confident tayo. Dahil tayo ay sincero. Dahil tayo ay tapat. Adults must know themselves and be themselves, fulfilling God's will, marked by sincerity. Pakisabi mo sa katabi mo, sincero ka ba? Tapat ka ba? Tapat na ba tayo? May katapatan ba tayo sa Diyos? Bunga ng ating tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. So as I close, mga kapatid, let me reflect sa atin pong napag-usapan na topic in acrostic. Sino po nakatanda? ML. Okay, alam na alam ng mga youth to, no? Ano ibig sabihin ng ML? Mobile Legend. Di ba? Sa mga kabataan. Pero may mga matatanda rin, nagmo-Mobile Legend, ano? ML, kahilig ba? Pero ako, safe ako dyan sa Mobile Legends. Ibang ML ang gusto ko. Baka meron din sa atin dito na ibang ML ang gusto. ML na nakakasagip ng kagipitan. Di ba? Sino? M. Louvillier. Ako po ay dating Lord of the Rings. Panayasan lako ng singsing. Wedding ring namin. Hanggang sa narimata.
ako ang tunay na Lord of the Rings. Favorite ko po yan. Hindi Mobile Legend, ha? M. Louvillier. Pero sa ating passage, mga kapatid, what I'm pointing, mga kapatid, tinuturo sa atin ng Panginoon ay about maturing love. Hindi lang basta pag-ibig sa Diyos na totoo, na may pag-ibig ka, tayo sa Diyos, kundi pag-ibig na marapat na lumalago, nag-grow. If not, hindi tayo pwede magkaroon ng confidence, ng sincerity, o magawa nating ibigin ang ating kapwa o ating pag-ibig sa Diyos, hindi present, o kaya kung meron man, hindi nagmamature na klase ng pag-ibig. Ano po yung ating acrostic points? CS. Anong ibig sabihin ng CS? Counter-Strike. Parang nalinya doon talaga sa Mobile Legend, Ano pa? Naisip nyo? Ayun, cesarean section. Diba? Gagamitin ko sana dito, boldness nga, aside from confidence. Pinili ko yung confidence kasi nasa passage po natin. Nasa Bible. Nasa ating pinag-aaralang salita ng Diyos. Kaya CS po yan. Dapat BS yan . Ano ibig sabihin ng BS? Bible study. Amen. Pero yung CS, ano ibig sabihin? Hindi ko Gigi. Ayan. So, madali natin matatandaan. Ang mga marka, ebidensya ng isang pag-ibig na meron tayo, meron ka, bilang mananampalataya, hindi basta pag-ibig, kundi pag-ibig na lumalago. Amen? Maturing or growing love. Ano ang ebidensya at marka? CS. Ano na yung C? Confidence. And the letter S ay sincerity. Ito po ang marka, ebidensya na meron kang hindi lang pag-ibig sa Diyos, kundi lumalago, nagmamature na pag-ibig sa Diyos. Mag-emphasize lang po ako sa ating pinag-usapan today in one single thought, praise. Confidence toward God and sincerity with others are two marks of growth that are bound to show up when our love is maturing. Yan po ang kabuuan ng ating pong pag-aaral, ng ating topic, ng ating major points, which is about our love na nagmamature, dapat ay lumalago sa ating Panginoon. A lot of people, even Christians, would really say, I love God, I have love for God. But the question is, kung talagang meron tayong pag-ibig, kaya ba rin nating ibigin ang ating kapatid, ang ating kapwa, ang ating neighbors, ang ibang tao? Hindi ba tayo nagtatanim ng sama ng loob, ng galit, ng pagkamuhi, ng puot? Madali ba tayong magbigay ng ating pagpapatawad? Tayo ba ay nakakaunawa, considerate sa kahinaan, pagkukulang, kasalan na gawa ng ating kapwa, ng kapatid, lalo na kung sa atin nagawa? Dahil ang pag-ibig na totoo at lumalago sa Diyos ay may marka at ebidensya. It is confidence and sincerity. At ito ay lilitaw sa mga taong tunay na hindi lang may pag-ibig, kundi nagmamature na pag-ibig sa Diyos. Magiging napakadali na gawin, sundin, mag-manifest sa buhay ng isang taong may tunay na pag-ibig na lumalago sa Diyos. Ang confidence at sincerity, gaya ng panganganak sa pamamagitan ng CS. Di ba? Bukod sa painless yan, talaga namang hindi laborious yan. Di ba? Ang dali. Di ba? Pumikit ka lang, pero pag dilat mo, ando na yung bata. Kusa, lumalabas talaga. Lumalabas ng maayos, mabilis, walang sakit, walang pain. So sa mga taong may pag-ibig sa Diyos, lalo na kung ang pag-ibig ay lumalago, this will show up. Confidence and sincerity. Why is it hindi ito nag-show up? Yung confidence and sincerity o
o pagmamahal sa kapwa, sa kapatid, sa kaaway lalo na, sa mga nagkasala, sa mga mahihina. Because of the love that is not growing. Pag-ibig na hindi lumalago. Hindi na exercise, hindi na kukultivate, hindi po na ipapadama, hindi talaga galing sa pananampalataya sa Diyos. So, the question is, things to ponder po natin, is our love maturing? Somehow we could say may pag-ibig tayo sa Diyos. But the next question is our love really growing and mature? God knows it. Amen. Because God knows everything. Gaya ng kwento ng isang babae na ikakasal sa kanyang fiancé. Tinignan ng kanyang groom, magiging asawa, yung kanilang marriage vow. Tinry niyang basahin. Sabi nung bride, nung groom, ba't parang hindi nakalagay dyan yung ikaw ay susunod sa akin, ikaw ay magiging tapat sa akin, ikaw ay magpapasakop sa akin, sabi nung lalaki. Hindi na kailangang isulat yan dyan dahil yan ay nasa puso at yan ay ginawa ko na sa iyo at yan ay maaasahan mong mangyayari at mapapasayo. Ang katapatan, ang confidence, ang pagmamahal, ang pagpapasakop sa iyo, ang pagsunod sa iyo, nakasulat na yan sa aking puso, said the bride. Same is true with love, na ang bunga at marka ay confidence and sincerity at manapa dapat lumalago. Ito ay katangian na dapat nasa mga mananampalatayang kagaya po natin. So let's cultivate our love. Let's exercise not just faith but love for others as well. Ito ay tanda na iniibig natin ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos nagmamature kung meron tayong confidence and sincerity sa ating kapwa. Pagpalain po natin ating Panginoon, purihin natin siya, palakpan po natin ating Panginoon. Let's rise up. Maganda po tayo sa isang song somehow na magdala sa atin, hindi lang sa pasasalamat, kundi commitment na all the more iibigin natin ng Diyos. Pangunahin sa lahat, una sa lahat, at higit sa lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Patuloy nating papurihan ng Panginoon sa ating awitin. Tunay ng ating Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang siyang buklod natin. Tunay ng ating Diyos ay patuloy na nagbibigay ng tunay na pagmamahal para sa atin. Sa ating buhay ng ginto
Pag-ibig